tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, may officer in charge ng itinalaga si Public Works Secretary Vince Dizon sa posisyong iniwan ni Undersecretary Arey Perez. Ang bagong OIC kabilang sa mga reformang isinusulong ni Dizon sa departamento sa gitna ng issue ng questionable flood control projects. May ulat on the spot si Joseph Moro. Joseph? Rafi Connie, inanunsyo na nga ni DPWH Secretary Vince Dizon na magiging kapalit ni dating Undersecretary for Convergence Arey Perez na pinagbintangan na umano'y may mga kaugnayan sa mga kontraktor. Sa flag raising ceremony kanina ay inanunsyo ni Dizon na si Bureau of Design Director Lara Esquibil ang magiging OIC sa Office of the Undersecretary for Convergence and Technical Services. Nasa DPWH na si Esquibil sa nakalipas na 13 taon. Si Esquibil ay nagsimula sa DPWH sa ilalim ng Cadet Engineering Program na ipinatupad sa DPWH para sa mga engineer nito sa panahon ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson. Kasabay nito ayon kay Dizon ay bubuhayin muli nila ang programa para makapag-recruit at makapag-promote ng mga magagaling, masisipag at tapat sa ahensya. Ito raw yung meritocracy na magiging bahagi ng reforma sa DPWH. Dagdag pa ni Dizon sa kasalukuyan na may 2,000 na mga bakanting posisyon sa ahensya at pupunan nila ito ng mga tao na manggagaling una muna sa DPWH kaya magkakaroon ng mga promotion. Bukod dito ay inanunsyo din ng kalihim na hindi na madidelay ang sweldo ng mga job order at dapat daw ay sa loob ng 7 araw matapos ang cut-off ay masweldohan na sila. Narito ang pahayag ni Secretary Dizon. You think the President will say? I think so. I think so. The President wants good people here. The only way na ma-address natin yan is number one, matakot sila na kapag nagnakaw sila kamukha ni Alcantara, Hernandez, Mendoza et al., makukulong sila. At tingin ko, pag nakita nilang nakakulong na itong mga taong to, at sa aking pagagay, magapit na yan, dahil nga na-file na yan sa Ombudsman a month ago. At nagsabi na rin si Ombudsman Boying na magapit na rin yan, matatakot na sila. Yun ang unang-una. Ikalawa, yung reforma. Kailangan nating reformahin na yung mga opportunities na nagkaroon itong sila Alcantara et al. Na magnakaw, kailangan mahihirapan ang gawin yun ng kahit sino man sa loob ng departamento. Rafi Connie, dito naman sa Independent Commission for Infrastructure ay sa Miyerkules na yung susunod na hearing dito at imbitado si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Dapat ay sa Miyerkules din si dating House Speaker Martin Romualdez pero nagpasabi na ito na hindi siya makakadalo, nagpapareset dahil sasailalim siya sa isang medical procedure. Rafi Connie? Maraming salamat, Joseph Moro. Mahigit 30 grupo ng mga negosyante ang nanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na kumilos laban sa katiwalian kaugnay sa questionableng flood control projects. Mungkahi nila sa Pangulo, bigyan ng buong kapangyarihan ang Independent Commission for Infrastructure na magsagawa ng investigasyong mabilis, mabusisi at walang bahid ng politika. Dapat din nilang tiyaking magkakaroon ng malawakang reforma, mababawi ang mga ninakaw na pondo at higpitan ang procurement process sa gobyerno para hindi na ito maabuso. At dapat regular na ina-update ang publiko sa status ng mga investigasyon para ipakitang committed ang gobyerno sa pagpuksa sa katiwalian. Kabilang sa mga nanawagang business group ang Makati Business Club, Federation of Philippine Industries, Philippine Chamber of Commerce and Industry, Healthcare Information Management Association of the Philippines at International Chamber of Commerce Philippines. Sisikapin pang kunin ang pahayag ng Malacanang at ng ICI kaugnay sa mga mungkahi ng business groups. Umaasa ang isang mambabatas na may papasa na agad ang panukalang magdadagdag pangil sa Independent Commission for Infrastructure. Kailangan daw kasi yun para matutukan ng mga investigasyon kaugnay sa infrastructure projects. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez.
Kung ipinapanukala sa Senado at Kamara na bigyan ng kapangyarihan ng Independent Commission for Infrastructure na sisiyasat sa mga anomalya sa mga infrastructure project. Sa Senate Bill 1215, bubuo ng isang Independent People's Commission o IPC. Sa House Bill 4453 naman, Independent Commission Against Infrastructure Corruption o ICAIC ang itatawag. Sa parehong bersyon, may 5 miyembro sa komisyon at retiradong mahistrado ang uupong chairperson. Sa halip na 3 miyembro at isang chairperson na kasalukuyang setup ng ICI. Kabilang sa mga balak gawing pangil ng komisyon, full access sa lahat ng government records, paghahabla sa mga sangkot sa anomalya at sa mga haharang sa investigasyon, pagrerekomenda ng immunity sa mga testigo, pag-issue ng mga subpoena at pagpaparusa sa mga lalabag sa mga utos. Nung nag-refuse na yung mga Diskaya to cooperate with the ICI, nakita naman natin na talagang kulang na kulang sa authority ang ICI. At kinakailangan nating madalihin ito. Nakareses ngayon ang Kongreso at magbabalik sesyon sa November 10. Panawagan ni House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice para maipasa agad ang panukala. Magpatawag si Pangulong Bongbong Marcos ng special session ng Kongreso. Mahalaga talaga na mabigyan sila ng madaliang kapangyarihan. Pero At pinanukala na 3 days, di tapos to, kung ito lang ang pag-uusapan. Pero para kay Senate President Tito Soto, hindi pa kailangan ng special session. Diringgin ng Senado ngayong linggo ang panukala. Kung makakapag-hearing naman, pagdating ng November 10, i-report out agad. Kasi mag-special session ka, pagkatapos baka walang quorum. Paano kung hindi maisabatas ang panukala? Parang paper tiger. Dahil, hindi naman talaga independent dahil nagpapasweldo yung executive branch, ang ating Pangulo. Anytime pwede niyang i-abolish to. Pero kailangan nga ba ng batas para sa Independent Commission, gayong nariyan na ang Department of Justice at Office of the Ombudsman? Sa dami ng mga kaso na silang kinakaharap ay palagay ko hindi ito mabibigyan ng mabilis na aksyon. Kinakailangan talaga may concentration dito sa infrastructure. Sakaling maisabatas ang panukala, sabi ni Soto, hindi na kailangan bumalangkas pa ng implementing rules and regulations para maipatupad ito. Tigilan na nila yung IRR. Alam mo kasi IRR, gumagawa sila ng sariling batas Apo, yung tama. yung executive department pinakikialaman yung IRR Sinusubukan namin kunin ang pahayag ng Malacanang at ng ICI, pero dati nang sinabi ni Pangulong Marcos na hindi makikialam ang Malacanang sa investigasyon ng komisyon. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 5 magkakaanak po ang nasawi matapos mabagsakan ng puno ang kanilang bahay sa Pitogo, Quezon sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Ramil. Balitang hatid ni JP Soriano. Ang kandilang itinirik na ito ang nagsisilbing paalala na minsang namuhay rito ang 5 magkakaanak na sa isang iglap ay namatay matapos mabagsakan ng puno ang kanilang bahay sa kasagsagan ng Bagyong Ramil dito sa barangay Kawayanin sa Pitogo, Quezon Province. Ang tanging nakaligtas sa pamilya, ang 17 anyos na binatilyong si Richard, hindi niya tunay na pangalan. Kwento ni Richard na puruhan nang madaganan ng puno ang kanyang lolo, ina, amain at 2 kapatid na edad 11 taong gulang at 5 buwang gulang na sanggol. Bago raw mag-alas 6 ng umaga nitong linggo, biglang lumakas ang hangin at ulan. May 2 pong bugsong malakas na hangin. Yung isa pong hangin, medyo okay pa naman po. Tapos dun sa pangalawa pong bugso, dun na po mismong parang natumba po yung mismong puno. Ayon kay Richard at sa investigasyon ng pulisya, ang punong bumagsak ay dati na ring umanong sinubukang sunugin ng kanyang amain dahil alanganin na ang pwesto at pinangangambang makadisgrasya kapag may bagyo. Hindi raw ito natapos at inabutan na rin sila ng Bagyong Ramil. Wala pong nakaisip na lumikas. Hindi din po naisip na gano'n nga po, mangyayaring gano'n.
Sa gitna ng ulan at hangin, dali-daling humingi ng saklolo si Richard at sinuong ang bagyo papunta sa mga kapitbahay. Nang dumating ang mga rescuer, wala na ang pamilya ni Richard. Una po yung mama ko kasi lagi po kaming tsaka magbe-birthday po ako ngayong 31 na wala po silang lahat. Ang tiyahin ni Richard naghihinagpis na dinatnan sa punerarya ang mga kaanak pagka-uwi niya galing ng Metro Manila. Sobrang sakit po. Lalo na po magbe-birthday po yung papa ko. Magbe-birthday po yung papa ko, tas yung dalawa ko pong pamangkin. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Storm Ramil o may international name na Feng Shen. Namata niya ng pag-asa 420 kilometers kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. Mula nitong madaling araw ay may ilang lugar pang isinailalim sa wind signal dahil sa bagyo. Tumutok po dito sa Balitang Hali para sa inaasahang huling bulletin tungkol sa bagyo. Sa kabila niyan, magpapaulan pa rin ang trough o buntot ng bagyong Ramil sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley at Northern Zambales. Easterlies ang makakaapekto sa ilan pang panig ng Luzon habang mas makakaasa sa maayos na panahon ang iba pang bahagi ng bansa pero posible pa rin ang mga local thunderstorm. Ito ang GMA Regional TV News. Mabibilis na balita sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. 5 sasakyan ang nagkarambola sa Baguio City habang nagsalpukan naman ang isang van at isang SUV sa Cagayan. Chris, kamusta yung mga biktima? Connie, 10 ang sugatan sa magkahiwalay na aksidente. Ayon sa Baguio City Police, nawala ng kontrol ang senior citizen na babaeng driver ng minivan. Bumalandra ito hanggang tumama sa isang motorsiklo at isang multi-purpose vehicle sa Legarda Road. Isang pickup at isang MPV pa ang nadamay. Ito ang sugatan na dinala sa ospital. Wala pang pahayag ang lahat ng sangkot. Sa Amulong, Cagayan naman, nagsalpukan sa Bobogan Bridge ang isang van at isang SUV. Isang sakay ng van ang sugatan habang 2 naman sa SUV. Nagpapagaling sila sa 2 magkahiwalay na ospital. Nagkaareglo na raw ang mga sangkot at napagdesisyonan na walang reklamong isasampa. Samantala, naghahanda na ang ilang taga rito sa Dagupan, Pangasinan sa pagunita ng undas. Sinimulan ng tanggalin ang mga damong tumubo sa mga nicho sa Roman Catholic Cemetery. Itinuloy na rin ang pagsasaayos sa mga eskinitan na nahinto dahil sa sunod-sunod na masamang panahon. Lubog pa rin sa baha ang ilang daanan. Kaya lalagyan na lang daw ng tungtungan o tulay para may madaanan ang mga dadalaw sa mga puntod. May ilang pilili na ring maagang bumisita sa sementeryo. Humigit kumulang 10,000 yumao ang nakahimlay sa mahigit 2 ektaryang sementeryo. Inilabas na ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang schedule sa Manila North at South Cemeteries para sa Undas 2025. Ayon sa Manila LGU, October 27 ang huling araw ng paglilinis, pagkukumpuni at pagpipintura sa loob ng Manila North Cemetery. Huling araw naman ng paglilibing sa sementeryo sa October 28. Bukas ang Manila North Cemetery sa publiko sa October 29 hanggang November 2 mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Sa Manila South Cemetery, October 26 ang huling araw ng paglilinis at pagpipintura sa mga punto doon. October 28 ang huling araw ng paglilibing. Bukas din ng October 29 hanggang November 2 ang sementeryo sa mga nais dumalaw sa kanilang mga yumaong kaanak. Mula po yan alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Paalala mga kapuso, mahigpit pa rin ipinagbabawal ang sigarilyo, alak, pagsusugal, malakas na pagpapatugtog, baril at matatalim na bagay at ipinagbabawal na gamot sa sementeryo. Beep, beep, beep mga motorista, may dagdag bawas sa presyo ng ilang produktong petrolyo bukas. Batay po sa anunsyo ng ilang kumpanya, 10 centavos kada litro ang dagdag sa gasolina. 70 centavos naman ang rollback sa kada litro ng diesel. Habang sa kerosene, 60 centavos ang bawas sa kada litro. Ikatlong magkakasunod na linggo na po yan ng taas presyo sa gasolina. Habang panibagong rollback naman po yan para sa diesel at pangalawang pagkasunod o magkasunod na rollback para sa kerosene. Ayon po sa DOE, isa sa mga nakakaapekto riyan ang oversupply ng langis sa Russia at Amerika.
20 pamilya ang nasunugan sa Maynila kagabi. Kabilang po sa kanila ang isang dating bumbero. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Tubig! Napaiyak na sa takot at taranta ang mga residente sa Barangay 800 sa San Andres, Maynila habang nilalamon ng malaking apoy ang ilang bahay pasado alas 9 kagabi. Hindi raw inakala ng dating bombero na si Ernesto na makakabilang ang bahay niya sa 11 natupok ng sunog. Buhat nung pagkabata ko, dito ako lumaki. Dito lahat. Dito ako nagkaisip, dito lahat. Hanggang sa nagtrabaho ko, napakasakit di ba? Ayon sa Bureau of Fire Protection, 20 pamilya o 50 individual ang apektado sa sunog na umabot ng ikalawang alarma. Hindi bababa sa 20 truck ng bombero rumisponde. Wala raw na italang nasawi o nasugatang residente. Hindi bababa sa 150,000 pesos ang tinatayang halaga ng pinsala. Masakit po yung daanan natin, so strategically nilibot natin yung area para makontain po yung pag-spread ng sunog. Mostly light materials po, kaya madali pong nag-spread yung sunog. Kahit hindi inabot ng sunog ang kanilang bahay, nagkumahog pa rin ang maraming residente na isalba ang kanilang mga gamit at alagang hayop. Kahit hindi na po namin maisalba lahat, basta wag lang, ito lang maisalba namin. Himala po. Nagluksa naman sa tabi ng daan ang mag-inang yan nang hindi nila ligtas na nailabas ng nasusunog na bahay ang isa sa mga aso nila. Sobrang taranta po namin, di po namin nalabas yung mga aso. Sobrang mahal po namin mga aso namin. Lalo na po yung anak ko, mahal na mahal niya yung mga alaga niya. May ilang alagang hayop naman na naiwan sa loob ng mga bahay at nasagip ng mga otoridad. Pasado alas 10:30 tuluyang maapula ang sunog. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng apoy. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Binaha ang maraming lugar sa Visayas dahil sa bagyong Ramil. Cecil Sansanyan. Rafi, isa riyan ang lungsod ng Rojas sa Capiz na isinailalim na sa state of calamity dahil sa pagbahang dulot ng bagyong Ramil. 2 ang naiulat na nasawi dahil sa pagkalunod. Balitang hatid ni Kim Salinas ng GMA Regional TV. Marami ang stranded ng bulagain ng baha ang mga motorista sa Rojas City, Capiz sa gitna ng matinding ulan. Ang kotseng ito sa Barangay Bolo nahulog sa gilid ng kalsada. Ayon sa mga saksi, nasa gilid lang ng palayan at sapa ang kalsada kaya madaling natangay ang mga sasakyan. Abot dibdib ang baha sa ilang barangay. Dahil sa lalim at mabilis na ragasan ng tubig, naglubid at hagdan ang mga rescuer. Isang senior citizen ang isinakay sa batya para maitawid sa baha. Ang mga kalsada, nagmistulang ilog. Hindi lang masamang panahon ang hamon sa pag-evacuate at pag-rescue ng mga otoridad. Naging problema rin ang blackout sa ilang barangay. 31 barangay sa Rojas City ang binaha. Sa tala ng Rojas City DRRMO, umabot sa 830 na pamilya o mahigit 2,700 na individual ang inilikas. Nasawi ang isang lalaking 44 anyos matapos umanong malunod ng anuri ng baha ang sinasakyang motorsiklo. Humupa na rin ang baha na ayon sa mayor ng Rojas ay unang beses daw na ganito katindi. Almost tanan nga mga kabaranggayan, tanan nga kalsada, nabaan gid. Sa bayan ng Ivisan, nasawi ang isang babae matapos madulas at malunod sa sapa. May mga kalsadang di madaanan dahil sa taas ng tubig. Sa bayan ng Sigma, may bahagi ng kalsada na gumuho, kaya't mga motorsiklo at tricycle lang ang pwedeng dumaan. Kita rin sa aerial video ng isang netizen ang kulay putik na tubig galing sa umapaw na ilog sa bayan ng Panitan. Tiis-tiis sa mataas na baha ang ilang residente. At may mga motoristang stranded. May mga stranded ding motorista sa Estancia, Iloilo dahil sa baha. Pinasok din ng tubig ang ilang bahay. Isang lalaki ang natrap nang mabagsakan ng gumuhong pader ng isang paaralan ang kanyang bahay. Dinala sa ospital ang lalaki at nasa maayos ng kalagayan. Ayon sa Estancia LGU, 13 barangay ang binaha. Umabot sa 389 na pamilya o mahigit 1,300 na mga individual ang sinagip at inilikas. Sa Balasan, Iloilo, nagsagawa ng preemptive evacuation nang tumaas ang tubig sa kalsada.
Hindi naman naging hadlang ang baha sa isang kasalan sa Barotac Viejo. Suot ang wedding gown, pinasan ito ng isang lalaki para maitawid sa binahang overflow. Kim Salinas ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Si General Santos City, isa ang patay at isa ang sugatan sa barilan ng mga pulis at ilang lalaki. Sa kuha ng cellphone video, makikitang napalilibutan ng mga pulis ang isang bahay sa Barangay Fatima. Nakikipagnegosasyon naman ng ilang tauhan ng PNP sa ilang tao. Ayon sa pulisya, naghain sila ng search warrant sa isang lalaking meron umanong iligal na armas. Nauwi sa barilan ang operasyon matapos una raw magpaputok ang isa sa mga nasa bahay. Naaresto ang target ng operasyon. Depensa niya, hindi kanya ang baril na nakuha kundi sa kasamahan niyang namatay sa barilan. Bukod sa baril at mga bala, na-recover din ang mahigit 18 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso. Bantay bulkan po tayo, muling nag-alboroto ang dalawang bulkan sa bansa. Una, ang Bulkang Taal na nagkaroon ng minor phreato magmatic eruption pasado alas 6 ngayong umaga. Ayon sa PHIVOX, nagtagal yon ng 1 minuto. Umakyat ang plume ng 500 metro mula sa main crater. Paliwanag po ng PHIVOX, ang phreato magmatic eruption ay nangyayari kapag ang init mula sa magma ay nagkakaroon ng interaksyon sa tubig. Nagbuga naman ng abo ang Bulkang Canlaon sa Negros Island pasado alas 9 kanina. 300 metro ang taas ng ibinugang abo bago ito tangayin ng hangin sa west-northwest na direksyon. Sa nakalipas na 24 oras, nananatili sa Alert Level 2 ang Canlaon habang Alert Level 1 ang Taal. Kapag Alert Level 2, bawal ang pagpasok sa itinakdang 4-kilometer radius permanent danger zone. Bawal din po ang paglipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok ng bulkan. Dahil Alert Level 1, hindi pinapayagan ang pagpasok sa Taal Volcano Island, lalo sa main crater at daang Castilla Fissures. Hindi rin maaaring mamalagi ang sinuman sa Taal Lake. Pumanaw sa edad na 86 ang dating chairman ng Presidential Commission on Good Government na si Magdangal Elma. Namayapa kahapon ng veteranong abogado na naging Associate Justice ng Court of Appeals. Si Elma ay nagsilbing Presidential Assistant for Legal and Judicial Affairs and Acting Executive Secretary noong administrasyon ni dating Pangulong Cory Aquino. Bukod sa pagiging chairman ng PCGG, nagsilbi rin siyang Chief Presidential Legal Counsel noong panahon ni dating Pangulong Joseph Estrada. Isa rin si Elma sa mga partner ng Belo, Gozon, Elma, Parel, Asuncion, and Lucila Law Offices. Iaanunsyo ng kanyang pamilya ang detalye ng burol at libing. Nakikiramay po ang GMA Network sa kanyang mga naulila. Hulikam sa Marikina ang pagnanakaw sa isang closed van. Libo-libong pisong halaga ng cash, mga ATM card at wallet ang natangay. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sa kuha ng CCTV sa Barangay Marikina Heights sa Marikina City nitong Biyernes, kita ang magkaangkas na dumaan sa kalsada. Lumingon sila sa nakaparadang closed van at dumiretso ng takbo. Makalipas lang ang ilang segundo, kitang bumalik at nasa kabilang lane na ang mga nakamotorsiklo. Maya-maya pa, isang lalaki ang naglalakad papalapit sa nakaparadang closed van na tila nagmamanman. Sa isa pang kuha ng CCTV, kita ang ilang lalaking nagbababa ng mga gamit mula sa closed van. Tila sinamantala ito ng isa sa mga salarin na binuksan ang pintuan ng passenger seat ng sasakyan at mabilisang tinangay ang mga bag. Tumakbo siya at umangkas sa naghihintay niyang kasamang nakamotor. Kwento ng mag-amang biktima, nagbababa sila ng kanilang lights and sounds equipment para sa nakabook nilang event nang mangyari ang insidente. Ilang bags, wallet, ATM cards at nasa 20,000 pesos na cash ang natangay raw mula sa mga biktima. Magsiset up kami ng sound system. Habang yung staff ko naghahakot, kami naman nandun din nakatingin sa likod ng gamit. At yun po, hindi namin namalayan ang bilis ng pangyayari. Kasama ko po yung papa ko. Umakyat po kami dalawa sa venue na paggaganapan ng event. Tapos nagpaalam ako sa kanya, kukunin ko yung bag ko. Ayun, nung pagbaba ko po, napansin ko doon sa harap ng truck, wala na po yung bag namin dalawa.
Iniimbestigahan pa ng pulisya ang nangyari. Na-report din ito sa barangay. Tinutugis pa ang mga salarin na posibleng maharap sa reklamong theft. Sa ngayon po ay hindi pa natutukoy ng ating mga otoridad yung pagkikilanlan doon sa dalawang suspect. Naka-helmet at saka yung ilalagay sa mukha, mata lang ang nakalabas. Tuloy-tuloy ang pakikipagtulungan ng Barangay Tanod at saka ang kapulisan para makita at mapanagot itong mga suspect na ito. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay sa panawagang dagdag na kapangyarihan at iba pang update sa investigasyon sa questionabling flood control projects, kausapin natin si Independent Commission for Infrastructure Executive Director, Attorney Brian Hosaca. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Yes, magandang hapon Rafi, Connie, at saka mga nakikinig at nanonood ng inyong programa. Opo, ang tingin po ng ilang mambabatas, hindi sapat yung pangil ng ICI sa pag-iimbestiga. Para po sa inyo, kulang ho ba talaga ang kapangyarihan ng ICI? Well, as of now kasi yan ang naibigay sa amin na kapangyarihan o authority coming from the EO 94. No? Gaya nga ng nabanggit ni former Justice Antonio Carpio, ito na kasi yung pinakamalakas na maibibigay na kapangyarihan or authority ng isang presidente through executive order. So, kukunin na namin yan. No? Kung ano man ang maibigay authority sa amin, I think we will have to make do with what we have right now to continue with our investigation. Opo. Total may mga panukalang batas na para palakasin yung inyong commission. May powers at privileges po ba kayo gustong hilingin para mapabilis yung inyong investigasyon? Well, in the first place, policy consideration yan. Kung gusto ng Kongreso na bigyan kami ng additional powers, it's for them to decide kasi ang paggawa ng batas nasa Kongreso naman yan. As far as additional powers are concerned, probably OFAND is, kasi alam naman natin lahat that under EO 94 wala kami contempt powers. So malaking bagay kung meron kami yan. Kasi ngayon, although wala kami ganyan, meron pa naman kami remedyo. Kumbaga, we can always go to the courts and file the indirect contempt. But another process pa yan. So, isa yun sa pwedeng maibigay nila kung gusto nilang gumawa ng batas to strengthen further the ICI. Para lang po malinaw, sa ngayon ano bang kapangyarihan ng ICI? Well, of course, investigative kami, no? So we have our subpoena powers at the same time, the power to coordinate with other agencies in the government to be able to fully investigate this matter. In fact, yan ang tinatawag natin convergence, no? Yung whole of government approach, wherein na sinabi naman doon sa executive order that all government agencies are ordered to cooperate at the same time to assist the ICI in our investigation. So malaking bagay na rin nun. Opo. But of course, ang batas kasi, batas. So, susundan yan pagka nandiyan yung batas. Opo. So, malaking bagay kung meron. Yung iba po kasing nasasangkot, nagsaoli nung kanilang mga sinasabing questionabling pag-aari. Kayo po ba ay pwede kayo, may powers po ba kayo para talagang utusan sila na isoli yung kanilang kailangang isoli? Last week nga, Rafi, nagkaroon kami ng coordination meeting. No? Meaning, nagkaroon kami ng meeting with the other government agencies who may be able to help us in our investigation, mga makakatulong. No? We had the likes of the Philippine Competition Commission, we had the AMLC or the Anti-Money Laundering Council, Solicitor General, DOJ, marami pa, BOC, BIR. No? Kasi ang mga ahensyang to, based on their charter or sa batas na nagbuo sa kanila, may kanya-kanya silang powers o kapangyarihan para kahit papaano ang tinatawag nito yung administrative remedies. No? Ang nakikita kasi ng tao ngayon na ginagawa namin is referral to the ombudsman, which is mostly criminal yan. No? Pero hindi lang kasi tapat na mapakulong natin yung mga may sala dito o makasuhan, no? Pagka nasa korte na. Importante rin maibalik yung pondo o yung pera na nanakaw mula sa taong bayan. No? So malaking bagay kung meron kaming coordination with the other government agencies para maibalik itong mga nanakaw na pera. At hanggat wala pa kayong... tuloy-tuloy ang aming coordination dito sa mga ahensyang to
At nagpapalitan kami ng impormasyon at ng mga data or probably yung kanilang mga activities para coordinated kami sa pagbalik itong mga perang hanakaw. Talagang kailangan niyo pong dumaan sa iba pang mga ahensya. Mag-update lang po kami sa sinasagawa niyong investigasyon. May malalaking pangalan na bang maaresto? Sa ngayon, hindi ko pa naman masasabi yan. But tuloy-tuloy, hindi naman humihinto yung aming investigasyon. Malaking bagay kasi dapat meron tayong malakas na ebidensya. We will go where the evidence comes us, no? Kahit sino pa yan, no? Yun din naman talaga kasi yung mandato natin para kahit paano mapanagot natin yung mga may sala. So it's very important that we get the evidence and we get the testimonies necessary to bring these people, regardless kung malaki sila o maliit sila, sa makasuhan o masampahan ng tamang cases sa ombudsman. Opo. Yeah. Meron ho bang reaksyon ng ICI tungkol sa panawagan ng mga business groups? Pati sila nananawagan na na isa publiko yung findings ng ICI at regular na i-update yung publiko sa investigasyon. Yun pa rin, no? Narinig naman ng commission yung mga suggestion na to coming from different groups, no? And we consider them, no? Ang inaano lang natin kasi dito, gaya nga nasabi ko, yung policy kasi ngayon ng commission is really no live streaming, no public hearing because investigative kami. No? Kumakalap pa kami ng investigasyon and we invite resource persons. And itong mga resource persons na to, we want to verify what they have said. Mahirap kasi magkaroon ng trial by publicity, meaning baka may maibanggit sila ng mga tao na talaga naman palang inosente. At itong mga inosenteng taong to, pagka mabanggit, wala sila pang opportunity, no, na i-refute to. Parang kumbaga, baka mahusgahan na sila ng taong bayan as being guilty without having due process afforded them. No? So, isa yan sa mga pinag-iingatan namin. At gaya nga ng sinabi ni Secretary Babes before in his, Singson, no? In his interview is that, para bang, kami, investigador, para kami mga police, wherein we want to make sure na totoo talaga yung sinasabi ng mga taong to. Kasi hindi natin alam kung ano ang kanilang background at anong kanilang karakter when they provide us with this information. So, nag-iingat kami dyan. Binabalanse namin yung karapatang pantao at the same time yung rights ng mga tao sa information, which we provide naman. Kasi katulad nung dati, na nag-file kami ng rekomendasyon namin sa ombudsman, pinakita naman namin kaagad yung findings namin. In that case, we are very transparent kasi mababasa ng mga tao, ng mga media kung ano yung naging findings namin at anong naging basihan. Opo. Of course, Attorney, isa po sa mga nasa sentro nito si dating Congressman Zaldico. Paano nyo po siya papaharapin sa ICI? Isa nga yun sa tinitignan namin dahil gaya nga nasabi, nagpadala kami ng subpoena before but apparently we had difficulty sending them, no? So, ang gagawin namin ngayon is baka magpadala kami ulit ng second or another subpoena para sa ganon, kung hindi man siya mag-appear ulit, probably we will resort to other remedial measures para kahit pa paano we could probably file a petition before the courts for indirect contempt. But that's another issue, no? Kailangan pa kasi ng sagutan yan. Sasagot siya or kung sumagot man siya. Kung hindi, the courts will probably decide based on our allegations. Opo. Attorney, may ilang opisyal na nagsapubliko na ng kanilang SALN. I-require na rin ba ito ng ICI sa ibang mga opisyal? Maaari. Kung sa tingin namin, kailangan namin makita yung mga SALN itong mga officials to aid our investigation, then we will probably request that or get that from the Ombudsman. Okay, abangan po natin yung iba pang aksyon ng ICI. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Halik. Maraming salamat, Rafi. Thank you. Si ICI spokesperson, Attorney Brian Hosaka. Mainit na balita, inalis na ng Pag-asa ang lahat ng wind signal sa bansa. Kasunod po ng paglabas naman ng Bagyong Ramil sa Philippine Area of Responsibility. Namataan po yan 440 kilometers kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 85 kilometers per hour. Sa kabila po niyan ay maapektuhan pa rin ng trough o buntot ng bagyo ang Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon at Occidental Mindoro.
Ito na ang mabibilis na balita. Dead on the spot ang isang motorcycle rider matapos magulungan ng truck sa Taguig. Sa kwento ng truck driver sa pulisya, hindi niya napansin ang motorsiklo habang bumabagtas ang Santa Maria o binabagtas ang Santa Maria Drive nitong Sabado ng gabi. Narinig na lang daw niyang may kumalabog. Nang tingnan, nakita na niyang nakabalagbag ang motorsiklo. Doon na raw nagpreno ang truck driver. Nasa kustodiyan na ng pulisya ang truck driver na humingi ng dispensa sa pamilya ng biktima. Mahaharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Isang junk shop ang nasunog sa Barangay Concepcion 1 sa Marikina kaninang madaling araw. Naglalagablab na ang apoy sa gumising sa mga residente sa E. Manalo Street. Mabilis na umakyat ang apoy dahil sa halo-halong light materials na nandoon. Damay rin sa sunog ang bahay ng may-ari ng junk shop. Ayon sa kanya, agad niyang ginising ang mga nasa bahay nang malaman na nasusunog na ang junk shop. Ang mga otoridad sinabing may sumingaw umano sa tangke ng acetylene nang magkasunog at naging dagdag hamon sa pag-apula nila sa apoy. Inaalam pang sanhi ng apoy at ang pinsalang dulot nito. Happy Monday mga mare at pare! Ipinakilala na ang Ultimate Dance Star Duo ng Kapuso Reality Competition na Stars on the Floor. Deserve ang 1 million peso grand prize ng The Phenomenal Millennials na sina Rojun Cruz and Dasuri Choi. Isang show-stopping finale ng co-labanan din ang ipinamalas ng ibang duos, gaya ng The Power Twin Towers, Faith Da Silva and Zeus Collins, the Global Pinoy Dance Stars Thea Astley and Joshua Decena, at the Dream Star duo Glyza De Castro at JM Irevere. May special number din si Kakay Almeda with Coach Eljan Makalatan matapos magka-injury ang kanyang Gen Z dance idol kaduo Vision Patrick. Mixed emotions naman ang dance authorities na sina Mamang Pokwang, Coach J at Kapuso Primetime Queen Maren Rivera sa nasaksihang growth ng celebrity at digital dance stars. Pati ang host ng show na si Asia's multimedia star Alden Richards napahanga sa duos. When you have competition and pressure, may mga nagagawa ka na hindi mo in-expect na kaya mong gawin. So I'm just so proud of this show and inuulit-ulit ko na this is an original concept of GMA and hindi to franchise. This is purely Pinoy and purely GMA. So sana magka-season 2. Yung pinakita nila sa amin, simula umpisa hanggang dulo, ay talaga namang nakakabilib talaga. At hindi lang, alam mo, hindi lang kami yung, dahil nanonood kami, binigyan nila kami ng inspirasyon. Parang sa totoong buhay na kahit anong mangyaring pagsubok, lalaban at lalaban ka para tumayo. Naging advantage namin, naging malinis yung dance namin from start to end and binigay talaga namin yung puso namin. Sa iba pang balita, ang kawayan po na dating tinatawag na poor man's timber, itinuturing na ngayon bilang green gold. Dahil po yan sa tila countless na gamit ng mga kawayan gaya ng ibinida sa 27th Bamboo Training Seminar sa Carolina Bamboo Garden. Ang simpleng bamboo po pwedeng i-transform para maging upuan, lampshade, at buong bahay kubo. Kabilang po yan sa itinuro sa mga dumalong negosyante, bamboo grower at estudyante interesado sa lumalagong bamboo industry. Present din sa training seminar ang ilang kinatawa ng DOST at DTI Rizal. Bukod sa pwedeng pagkakitaan, tinatalakay rin po doon kung papaanong nakatutulong ang kawayan bilang pangontra sa baha. Kailangan talaga magkaroon tayo ng program na maraming maitanim na bamboo para lahat ng pangangailangan. Hindi lamang construction, hindi lamang food, pero more importantly is save lives. Huli ang insidente ng pambubugbog ng SUV driver na yan sa driver ng isang pampasaherong bus sa Silang Cavite. Batay sa investigasyon ng Department of Transportation, nagtalo ang dalawang driver matapos magkabanggaan sa outer lane ng Aguinaldo Highway. Nauwi ang pagkatalo sa panununtok ng driver ng SUV. Nagtamo ng mga galos sa katawan ang bus driver. Matapos ang insidente, nagkasundo raw ang magkabilang panig at inako ng SUV driver ang lahat ng gastusin sa pagpapagamot sa bus driver.
Bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na panagutin ng mga abusadong driver, sinuspindi ng Department of Transportation ang lisensya ng SUV driver sa loob ng 90 araw. Ipinatatawag din siya ng Land Transportation Office para magpaliwanag. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa insidente. Dahil sa pagtaas ng mga kaso ng flu-like illnesses, ipinag-utos po ang mandatory na pagsusuot ng face mask sa Quezon Province. Ayon sa kanilang Provincial Health Office, ipatutupad po yan sa lahat ng indoor settings at outdoor areas kung saan hindi nasusunod ang physical distancing. Alinsunod po yan sa utos sa Department of Health na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga lokal na pamahalaan na magpatupad ng health measures na naaayon sa kanilang lugar. Ipinag-uutos na rin sa Camarines Norte State College ang mandatory na pagsusuot ng face mask ng mga estudyante at kanilang mga tauhan. Pinayuhan din ang mga estudyante na huwag munang pumasok kung may sakit. Tinakpong muli ng DOH na walang kakaiba o bagong virus o strain na kumakalat sa bansa. Sa gitna po yan ang pagdami ng mga kaso ng flu-like illnesses. Sabi ng DOH, ang tatlong nangungunang sanhi ng malatrang kasong sakit ay influenza A, rhinovirus at enterovirus. Para maiwasan po ang hawaan, payo ng DOH, sumunod sa mga health measure gaya ng madalas na paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng face mask sa mataong lugar, pagpapabakuna at pagpapanatili ng malusog na pangangatawan. Hindi nalalahok si double Olympic gold medalist Carlos Yulo sa SEA Games ngayong taon na gagawin sa Thailand. Yan ang anunsyo ng Gymnastics Association of the Philippines o GAP. Hindi raw gaya ng mga ibang edisyon ng SEA Games, limitado sa iisang aparatos o event ang pwedeng salihan ng isang gymnast. Ayon kay GAP President Cynthia Carrion, gusto ni Yulo na bigyan ng pagkakataon ng kanyang mga teammate na manalo sa aparatos na kanilang sasalihan. Sa ngayon, sumasabak si Yulo sa 53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships 2025 sa Indonesia. Mga mare at pare, katahimikan! May mga nagbabalik na kababol sa unang episode ng 2-part anniversary special ng longest-running gag show sa bansa na Bubble Gang. Ang hari ng Big Obo! Magbigay-bugay para sa nag-iisang si Boy P! Isa na riyan ang surprise na pagbabalik ni na Boy Pickup at Neneng B, played by Ogie Alcacid at Sam Pinto. Nostalgic feels ang hatid ng panibagong pickup lines ni Boy Pickup para kay Neneng B. Nagbabalik din ang iconic na Ang Dating Doon skit featuring ang dating cast na sina Brother Willie played by Cesar Cosme at Brother Josel played by Chito Francisco na sinamahan ni Coque de Santos as Congressman Kikoy. Special guest din sa episode sina Jillian Ward and Ay de las Alas as a comedic duo, pati si Rian Ramos sa role na Trixie sa Mr. and Mrs. Mapapanood ang second part ng anniversary special ng Bubble Gang sa October 26, Sunday sa GMA. Mga kapuso, nag-umpisa na ang big-time pamaskong handog na proof of purchase promo ng GMA, ang Kapuso Big Time Panalo Season 4. On its fourth season, 4 lucky winners ang makatatanggap ng tig 1 million pesos sa grand draw, 10 winners ng 50,000 pesos cash at 3 winners ng 50,000 pesos worth ng pangkabuhayan package. May 70 lucky kapuso rin ang mananalo ng 7,500 pesos cash at mahigit 200 winners ng 1,000 pesos. Ipadala lang ang inyong entry sa 700 drop box locations nationwide hanggang December 26. Paalala po, mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts o scam texts. Para sa detalye at announcements, tutok lang sa GMA at sa official Facebook page at website ng GMA Promos. Ano pang hinihintay niyo mga kapuso? Sali na! Sa gitna ng biyahe, nabulabog ang isang flight papuntang South Korea dahil sa sunog. Bigla kasing may nagliyab sa overhead compartment ng Airbus 320 flight CA-139. Ayon sa airline company, sumiklab ang isang lithium battery na nasa carry-on luggage ng isang pasahero. Walang nasaktan pero dahil sa insidente, napabalik sa Shanghai, China ang flight at hindi na tumuloy sa South Korea.
Dati na ipinagbabawal ng ilang airlines sa mga pasahero na magdala ng lithium batteries sa biyahe. Sa pagsisimula ng bagong season ng NBA ngayong linggo, may special shout-out ang ilang basketball legends sa Pinoy fans. Ang Sports Bites hatid ni Martin Javier. Dekalibre ang mga bibidang talent sa bagong season ng NBA na mapapanood sa isang streaming platform. Mga kapuso, dito mismo sa Amazon Studios sa Los Angeles, California, naganap ang launch ng NBA on Prime Video na dinaluhan ng iba't ibang personalidad sa mundo ng basketball. Kabilang sa basketball legends na magbibigay ng kanilang opinyon at saloobin bilang analyst sa mga laro, sina Dirk Nowitzki, Blake Griffin, Steve Nash, Candace Parker at Dwayne Wade. Kwento nila, hindi matatawaran ang pagmamahal ng mga Pilipino sa basketball. I was there. You were there? At the World Cup a couple years ago. I had a great time. Met so many fans. You guys have so many basketball crazy fans over there. It was an incredible time for me. And so hi to all my fans in the Philippines, and hope to see you guys soon. Well, the game of basketball is loved in the Philippines, and we love our fan base. So we're so thankful for all the support. Miami, my coaches have Filipino, so we have so much love. There's so many times where I would finish a game in LA, and there would be somebody holding a sign from the Philippines that made the trip to come see me play, and I get messages all the time from the Philippines. Parte rin ng broadcast ang Filipino-American na si Cassidy Hubbard na may mensahe sa mga Pinoy. The best fans in the world. They should just be excited because the league's in an amazing place. So our thing is not only to entertain, but also to educate. And also be able to give fans sort of an inside look at what's going on. We want to reach new people, give people insight into the game that maybe they didn't have an avenue or pathway to the game before. Magsisimulang mapanood ang NBA sa Prime Video sa October 25 dito sa Pilipinas. Mula sa Los Angeles, California sa Amerika, Martin Javier, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, sa Parañaque na ang susunod na stop ng Noel Bazaar. Sa Noel Bazaar nitong weekend sa Alabang, Muntinlupa, mahigit 100 stalls ng mga damit, bag, sapatos, accessories, laruan at gamit sa bahay ang pinagpilian ng mga early shopper. May mga food stall din. Sa booth ng GMA Kapuso Foundation, pwede mag-donate ng isang set of school supplies sa halagang 250 pesos. Present sa pagbubukas ng Noel Bazaar last Friday sa Philinvest tent, sina Cut Unlimited Incorporated President and CEO at Noel Bazaar founder Mayos Gozon Bautista at GMA Kapuso Foundation Executive Vice President and Chief Operating Officer Ricky Escudero Katibog. Again, sa Parañaque na ang next stop ng Noel Bazaar sa November 14 to 16 po yan. Truly a night to remember ang first ever concert ni Sparkle Star at Nation's son Will Ashley. Pinakilig ni Will ang fans sa kanyang dance moves at singing performances. Isa sa kanyang surprise guests, si Asia's multimedia star Alden Richards na nakaduet pa niya. Hinara na rin ni Will ang kanyang mommy Mindy na naging emosyonal sa stage. Present sa big event sina GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle First Vice President Joy Marcelo, pati ang ilang dating kasama ni Will sa bahay ni Kuya. Nagbunyi rin ang fans dahil layag na layag ang Team Wilka with their special dance number. Sa Instagram, nagpasalamat si Will sa tiwala ni Bianca. Sabi pa ni Will, lagi niyang susuportahan at poprotektahan si Bianca. 66 days na lang, Pasko na. Partner, may pa-welcome back ba sa'yo? Ang isang, caroler mula pa sa Davao City. Pag siya raw ang nag-perform, hindi lang tenga ang mapupukaw, pati ang inyong mga mata. Gina ba kayo sa kanyang Christmas hirit? Eto. Oh, holy night, the stars are brightly shining. Literal na nag-shine brightly sa kanyang caroling si News Grouper Noribel Salise. Huwag kukurap dahil kukuti-kutitap.
Sayang habang kumakanta po, ayan o. Pinuluputan pa naman ang katawan ng solar Christmas lights. Tamang charge lang sa araw sa umaga para mag-twinkle-twinkle siya sa gabi. Ligtas naman daw sa katawan ng ginamit niyang pailaw sa electrifying performance. Ang video, 4 million na ang views. Wow. The serve maging trending! Buti na lang Grabing performance, no? Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.